At anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sama natin sa intensyon ang kapapayapaan ng kaluluwa ni Father Bimbo Pantoja. Nga kamamatay lang kangina dahil namista sa nasugbo dahil piyesta ngayon. Ngayon din, ipinagdiriwang natin ang pagunita sa kapistahan ni San Francisco Javier, pari at pantas ng simbahan. Sa ating pagdiriwang na banal na misa, muli tayo humingi ng awa at patawad sa Panginoong Hesukristo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga ngaral ni San Francisco Javier, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagalo mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayanang banal sa pagkakamit na maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat, aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay.
Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang at iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ako sa Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panang iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakikita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom. Baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila. "At ilang maliliit na isda?" Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Una sa lahat, para lamang tayo mapalagay sa ating mga katabi, atin muna batiin bilang welcome na rin. No? Pakisabi nga sa katabi mo, "Ako'y masaya na katabi kita." Okay. Ako'y masaya na katabi kita. O, ngitian mo naman yung katabi mo. No? Maliban na yung walang katabi, ngitian mo lang sarili mo. No? Importante talaga na tayo po ay panatag, yung bang wala tayong kaba, no? Tayo ay talagang relax, no? Na narito tayo sa simbahan ng Diyos, bahay ng Diyos.
Napakinggan natin mismo sa mga pagbasa, lalong-lalo sa Ebanghelyo, na ang lahat ng mga inilapit kay Jesus na ating Panginoon, anumang mga sakit nila o kapansanan, lahat po sila ay pinagaling o ginamot ng Panginoon Jesus. Kahit ito ay napaka-imposible na ang mga bulag ay makakikita, ang mga pilay ay makalalakad, no? At marami pa. Yung mga inaalihan ng masasamang espiritu ay napapalayas ng Panginoon Jesus. So, isa po ito sa pagpapakilala ni Jesus, no? Doon sa panahon yun sa mga tao na ang lahat ng mga lumalapit sa Kanya at nananalig sa Kanya ay Kanyang pagagalingin, no? At ipagkakaloob ang kanilang talagang mithiin o yung kahilingan. At kaya lahat, dahil dito kasi nababasa naman ni Jesus ang isip at puso ng tao kung siya ay talagang totoo na nanalig at sumasampalataya. No? So, isa rin sa mahalagang aral dito yung dinala yung mga may sakit ng kanilang mga mahal sa buhay kay Jesus. No? So, yun po isa sa mahalagang apostolate o gawain na tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, ilapit natin sila sa Panginoong Jesus. Maari hindi literally na bulag, hindi literally na pilay o pingkaw, pero ang pananampalataya po na mahina, no? Mababaw ang pananalig sa Diyos, yan din ay isa rin kapansanan. No? So ito yung mahalaga na ilapit natin sila sa Panginoon. No? Kasi minsan sa ating pamilya, mayroon po mga kasama tayo na hindi naman nakapagsisimba. No? Hindi dahil sa intentional na ayaw niya. Pero yung iba kasi hindi lang talaga namulat sa ganon na para bagang magdadasal, lalapit, magsisimba. No? So, yun po ang isa sa ipinapakita dito. Pangalawa na atin napakita ngayon ay nung makita ni Jesus ang mga tao na talagang lupaypay talaga at naawa siya o nahabag. Kaya sabi niya sa mga alagad, saan tayo kukuha ng makakain ng mga taong ito dahil ayaw ko na sila ay uuwi na lupaypay, gutom, baka sa kanilang paglalakbay, mag-collapse, no? At mamatay. No? So, isa rin ito sa sinasabi ng Panginoon sa atin na it's high time also for us to share, no? Our resources. No? Tayo magbahagi, katulad sa mga lagad, kahit 7 piraso na tinapay at ilang pirasong isda. Ibinigay niya ito sa Panginoon. Panginoon, 7 lamang. No? Pero kahit naman ito 7, sa Panginoon, hindi yan importante na kakaunti. Importante mayroon ibinigay. No? At nung hinawakan ito ni Jesus, nagpasalamat siya sa Diyos. Tapos ngayon, pinagpira-piraso niya, ibinigay sa mga lagad. No? At dito, na hindi nila namamalayan habang ibinibigay nila, parang talagang nagmumultiply. No? So, yun po yung makikita natin dito na ang importante na maliit man siya, no? Ano man ang talagang halaga, ang importante dito yung ibibigay natin sa Panginoon para bless niya, no? Kanyang pagpapalain para dumami pa. No? So sa ating parte, ganun din, sabi ko na nga, na it's high time for us also to share, no? Our resources doon sa mga less privileged. No? Kasi hindi po lahat ay pare-parehas ang sitwasyon ng tao. Pero maliit man siya, no? Anumang bagay, basta yung bukal sa ating kalooban na ibabahagi natin ito dahil sa ating pagmamahal sa Panginoong Kristo. So dahil dito, sa ating pagkakaloob, sa ating kapwa ng anumang mga bagay, pagpapalain niya, no?
tayo na nagiging bukas sa pagtulong sa ating kapwa. So yan po ay isa sa mahalaga rito. At siyempre, kung mapansin natin, ating din laging titingnan na anumang bagay ang ibabahagi natin sa kapwa, we have to bless them also sa ngalan ng Panginoon. Dahil dito talaga maliwanag na nagmumultiply yung mga blessings sa mga pagpapala. Kahit nga doon sa Old Testament, noong time ni Elisha, nung siya ay nasa bukid doon sa balo doon sa Saripta na balo. Nung dumating siya, nakita niya isang balo na may isang anak na lalaki at namumulot ng kahoy para magluto, sa kanilang huling hapunan bago mamatay. Anong sabi ng propeta? Pwede ba makainom tubig, makahingi tubig? Binigyan siya. Pagkatapos, pwede ba makahingi ng pagkain? Dahil gutom na gutom ang propeta, sabi ng babae, alam ng iyong Diyos na ito na pinakahuling harina at pinakahuling patak ng langis. Kaya namin ito lulutuin para sa aming kamatayan. Pero sabi ng propeta, pakainin mo muna ako. Dahil sabi ng Panginoon ng Israel, hindi ka kukulangin ng harina at hindi matutuyan ang iyong tapayan habang hindi pumapatak ang ulan mula sa langit. So ito po yung time na magkaroon ng drought, talagang tagutom. So ibinigay niya. Nung naibigay niya ito, nakakain ang propeta, saka lang sila kumain, napansin niya na talagang isang himala na hindi niya maisip. So yun po yun, dumami ang langis, dumami ang arena, hindi po sila nakulangan at naubusan. So yan isa rin sa paalaala sa atin, na kailangan lahat ng ating mga mayroon tayo, itataas natin sa Panginoon. Na tayo magpapasalamat sa Kanya, at the same time, we have to bless that material o spiritual na mayroon tayo na isipin natin yan ay kaloob ng Diyos sa atin. Lalong-lalo, halimbawa, mga pera. Dahil marami sa mga tao na pag kaunti ang pera, they focus more on konti, wala, kulang. So, pag ganun pala ang isip ng tao, kasi mismo sa Proverbs, sinasabi na, by your words, you shall be justified, and at the same time, by your evil words, you shall be condemned. Kaya pag ang ating salita ay more on negative o negativity o lack, ang darating pala din sa atin, maraming problema, maraming hirap, para bagang scarcity, yung lalong lumalayo pala ang mga biyaya. Kasi ang pera halimbawa, yan actually ay galing sa Panginoon. So dahil pag tayo lagi reklamo, kaunti lang, tapos bakit ganito, mahirap ako, para bagang we are literally complaining to the one who had given us that kind of blessing. Para bagang reklamo tayo sa Diyos, Panginoon, bakit konti lang nabigay mo sa akin, gano'n. Although hindi natin ito nakikita, pero that's the reality. Na pag tayo complain, reklamo, o talagang whining, wala nang ginawa, kundi magsama ng loob dahil kulang, wala, hirap sa buhay. Ay di, anong sabi ng Panginoon? Kung ano yung bukang bibig, ay yung iyong maaani, yung maging makakamtan sa iyong buhay. Hindi katulad nung ilalagay natin ang ating mga natanggap sa Diyos, buhay, pamilya, bahay, mga pera. We have to bless them. Itaas natin, we should always be grateful and be thankful to God. Salamat, Lord, sa pera na binigay mo sa akin. Maraming salamat. I would like to bless this money, bless this material things, dahil yan po lahat ay kaloob mo sa akin. Ito po yung part na lalong dadami, ang ating mga pagpapala. Kasi, the more we acknowledge, na ito ay galing sa Diyos, masaya tayo, nagpapasalamat tayo sa Kanya, ang Diyos din naman ay pagpapalain tayo. Yung sinasabi ni San Pablo,
siksik, liglig at umaapaw. No? So lagi ganon ang ating buhay. Kaya importante din na sa isip natin na dahil ang isip natin lagi yan dalawa, either negative or positive. Ngayon, kung palaging negative, no, ang ating isip, no, adi ano mangyayari? Negative din yung ating makakamtan sa buhay. So, pero kung lagi naman tayo positive, yung mapagpasalamat tayo, tapos very tayo generous sa mga tao, tapos we are so prayerful na kahit masakit sa tuhod, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon, no? Na ang sakit na ito ay isang paalaala na kailangan tayo magdasal o lumapit sa Kanya. Alam mo, ito yung part na the more blessings that we will receive, no? At yun nga dito sa Ebanghelyo, di ba? Kahit napakarami ang tao, labis na labis pa ang tinapay na kanilang naipon, no? Mahalos ilan? 7 bakul, no? So, yan po isang patunay na pag tayo talaga ay sa isip, sa puso, totally nananalig sa Diyos, hindi po tayo kukulangin. Labis ang ibibigay sa atin, no? So, dito pa lang, sa lupa, tayo ay pagpapalain na ng Diyos. Kaya yan po ang mahalaga rito na let us guard our mind, our heart, no? Kasi lagi ganyan ang takbo ng buhay. Kaya ako sa pagbabasa ko rin at mga pagninilay, success and failure actually comes from the mind, no? So, yun po lagi. Ngayon, kung ang laman ng ating isip is more on blessings, pagmamahal sa Panginoon, lahat ng pagpapala sa Kanya, nagmumula, no? Kagalingan, no? Buhay, lahat darating sa atin. Pero kung ating isip laging hirap, no? Puro reklamo, puro masamang isip, inggit dito, inggit doon, lalo maghihirap ang tao, no? At ang mabigat pa dito, mapapalayo tayo sa Panginoon, no? Kaya ganun po ang buhay. Kaya habang tayo nabubuhay, we should be always be grateful and be thankful to the Lord, no? Dahil hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. That is the bottom line. Pero kung lagi naman tayo nagpapasalamat sa Kanya, no? Anytime, no? Yun nga si Father Bimbo, hindi ko maisip na nakapila lang sa celebration, magmimisa na nga, ay bigla lang natumba, no? Imagine, pipila sa misa kasi magsisimula na yung misa para sa celebrated mass. Adi, natumba, dinala sa ospital, wala na. Imagine, it's very sudden. Pero ganun pa man, talagang ganyan ang buhay. Siya naman ay pupunta lang naman yan sa langit. Actually, dahil siya naman ay wala nang ginawa kundi magmisa din naman, tumulong at maraming tao. So yan po ang buhay natin na talagang tayo ay maging handa sa lahat ng panahon. Amen. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng Panginoon Diyos, puso'y linisin ng lubos. Tumatala Magsilayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Amen naming lumikha, tagapin mo ang mga alin aming inahain, ngayong ginagunita sa San Francisco Javier, tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa, dahil sa kanya masidhing hangad na sagipin ang kapwa. Kami ay gawin mong maliksing, makadulog sa iyo kaisa ng kapwa-tao. Sanhin ang pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo.
Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayon si San Francisco Javier ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos ng napuno langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikabukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan, inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ay iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Manabirhing Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwag naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamagitan ni anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Ang kaharian at ang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos Na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang minahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Atin ngayong hinihintay si Jesus na pong mahal. Ang Ama nating katawan ng Kanyang ayan ang Kanyang karigtan. Panginoon, narito ka sa amin ay ipadama. Kapayapaan mo sigla upang kami makasamba ng wagas at maligaya, ng wagas at maligaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab. Gaya ng maningas na loobin ni San Francisco Javier para ang kapwa ay mailigtas. Upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamta namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating pong December 11 at 12 ay bibisita dito sa Archdiocese ng Lipa ang first class relic ng bagong santong si Carlo Acutis. Samantalahin po natin na maiksing pagkakataong ito para maipalapit niya tayo kay Kristo. Naway magabayan po tayo ng mga hanay ng gawain na makikita sa screen at sa ating FB page. Ikaapat, ngayong pong Sabado ay ika-6 ng Disyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na ika-5 ng umaga na sisimulan natin sa harapan ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila na may pansalo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magstiyo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasal. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo iyong bendisyon sa ngalan Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan at na nagpaalaala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ang mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Okay, so bago po ang final blessing, para naman hindi malungkot yung ating pagtatapos, pakisabi sa katabi mo, ako'y nababaitan sa iyo. Okay? Ako'y nababaitan sa iyo. Okay? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay natin sa ating paglalakbay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.